the voice of conscience and the courage of truth. Ang boses ng konsensya at ang tapang ng katotohanan. Si Herodes po, ay Herod, King Herod. Dalawa po ang King Herod sa banal na kasangkapan. Si King Herod the Great, yung Herod na Herodes na noong si Jesus ay sinilang, and then itong si King Herod the Antipas o the Tetrarch, anak niya. So bahagi o na kung saan ay makita ko natin. At ito ay, kung tawagin natin ay King Herod the Antipas. Ito yung bahagi o na kung saan ay nagpapatay kay Juan Bautista. At sa ating dinong pagninilay ng kamistahan ni Santiago, siya rin na nagpapatay kay Santiago. So bahagi ho na kung saan ay hinahamon tayo na alin, pinaalala sa atin alin, hindi ka makatatakas sa iyong konsensya. So nakita niya si Jesus, pero nasa isip niya ay sino? Si Juan Bautista. Na alin? Na alam niya na pinapatay niya na walang basihan. Bahagi yun. Kahit na sabihin natin na tulad na pinamanig si Ebanghelyo ay gawa ng kanyang asawa o inaasawa. Kung tuusin ito ay asawa ng kanyang kapatid na si Philip, ay bahagi ho na naging dahilan para siya ipapatay. Yun ay dahilan lang niya. Bahagi ho na kung saan ay alam niya ay mali yung kanyang ginawa sa pagpatay kay Juan Bautista. At sabi nga natin, yan yung presyo na katotohanan. Pero bahagi na kung saan ay makita natin ay tayo ay palaging inuusig ng ating konsyensya. Pangalawa, ay ito yung makita rin natin yung alin, yung trap at kayabangan na tinatawag nating peer pressure. Malaking epekto rin yung peer pressure, yung pressure ng mga kasama mo, yung pressure ng mga kapwa niya, mga namumuno sa bayan ng Israel, ay nakita natin na alin, nakakahiya na hindi pagbigyan kasi ipinangako niya na ibibigay niya kahit na ang kalahati ng kanyang kanyang kaharian. Pangatlo ay yung tinawagan natin, yung presyo at ng kapangyarihan ng katotohanan. Nakita rin natin sa unang pagbasa na si Jeremias ay gusto rin patayin ng mga saserdote at ng mga namumuno ng bayan ng Israel. Kaya lang nakaligtas siya. Pero si San Juan Bautista hindi nakaligtas. Pero yun ang presyo. Bakit? Kasi sinabi niya, hindi mabuti na kinakasama mo ang asawa ng iyong kapatid. Pinaalala. Kaya, kung minsan napakahirap na maging tagapaghawak ng katotohanan at ng pagtugon sa paanyaya na ipinapahayag ng buong may kapal. May presyo yan. Bahagi na rito yung alin, ahantong saan? Sa kamatayan. O maaaring alin, ari-arian. Maaari din
karangalan ng tao. Kasi sabi nga natin, yun yung pagpapahayag ng katotohanan at kinakailangan maging handa tayo sa bagay na yun. At pangapat, nakita natin yung alin, yung kalungkutan ng mga alagad ni Juan Bautista Eren, naging bahagi ng panalangin. Kasi bakit dinala nila kay Jesus? Sinabi nila kay Jesus, kinakailangan ng pagtulong. Kaya ano yung hawa na ipinapamanid ko sa atin? Una, na pangalagaan natin yung ating konsyensya. Kahit na ako ngayon sa panahon na ito, kaya ako minsan makita ko natin, may mga, kung tawagin natin ay mga bagay na kung minsan ay gusto nating tapadan yung ating konsyensya. Katulad ng halimbawa ng pag-iinom, gambling, yung pagkagamit ng pinagbabawal na gamot. Yan ay kung minsan niya rin ay ayaw natin pakinggan yung ating konsyensya. Hindi kaya ay we make ourselves busy. Ang kinakailangan natin ng katahimikan, napakahalaga ho yung patuloy nating pagninilay. Na nawa ay makita natin, pakinggan natin kasi may sinasabi yung ating konsyensya. At pangalawa, pag pinag-usapan natin yung konsyensya, yung patuloy natin, formation of conscience. Patuloy natin pangalagaan at pagyabungin yung ating konsyensya. Patatagin natin. Kasi may dalawang tendency yan . Yung una ay yung rigid. Yung masyado naman matigas. Na kahit na maliit na bagay ay kasalanan. Yung isa naman ay yung kung tawagin natin ay lax, parang wala nang kasalanan. So kinakailangan natin yung patuloy na alagaan natin yung ating konsyensya na hindi parehong lumantad sa dalawang extreme na ito. Pangalawa ay piliin natin ang mga prinsipyo na ipinapahayag ng ating pananampalataya kaysa sa popularidad. Bahagi ho. Alam nyo, ngayon, mas gusto natin na makita yung ating popularidad kaysa sa prinsipyo. Kaya po minsan may mga taong isinasantabi yung kanilang prinsipyo, bakit maging pangit sila sa tingin ng tao. Yung panyaya sa atin, sa Ebanghelyo ngayon ni Alin, piliin natin yung prinsipyo. Kasi bakit? Dito talaga tayo ulang, dito tayo magbabago. At pangatlo, ilapit natin kay Jesus yung ating mga kahinaan, kakulangan, yung ating pagkawasak. Napakahirap, yung dinanas ng mga disipulo ni Juan Bautista kasi namatay yung kanilang leader, pero anong ginawa nila? Inilapit nila kay Jesus para ipagdasal, para sila ay matutong magiging matatag. Kasi kung minsan makita ko natin na binabasa kung minsan ang mga tagapaghawak ng katotohanan para alin? Mamayani yung kasinungalingan, wala nang magpahayag ng katotohanan para alin? Manatiling sabi nga natin, tayo ay nakalagay na lamang sa isang katatayuan na alin na bulok. Kaya nanatili yung mga pagkilos natin na alin, hindi nagiging kalugod-lugod sa harapan ng buong may kapal. At ano nangyari? Yung kabulukan become a system. Kasi bakit? Ay hinayaan natin na yung mga tagapaghawak ng katotohanan ay wasakin. Kaya makita ko natin, hindi lang ito question ng tao. It's a question of principle.
At yung paanyaya ng buong may kapal ay nawa, ay patuloy tayong manindigan sa katotohanan at palagi nating pakinggan yung ating konsyensya. Ano? At idulog natin sa harapan ng buong may kapal. Ano? Na alin, kahit na alam natin na iba yung tingin ng tao sa atin, pero kapag malinis yung ating konsyensya, ay takas na tayo. Bahagi o. Bakit? Maliwanag sa iyo sa harapan ng Diyos na wala kang ginagawang masama. Kahit na kung minsan, basang-basa na ang papel mo sa harapan